si Oliver Twist. Kakaiba ang ating mundo. Puno ng masasama pero nananaig ang kabutihan. Tungkol dito ang ating kwento ngayon. Ito ang kwento ni Oliver Twist. Isang maulang gabi noon nang dalhin siya sa ampunan sa bayan ng Mudford. Sanggol pa lang siya noon. Nakita ko sa daan ng batang to. Pakiusap, kunin mo siya. Oo, sige. Nanirahan si Oliver Twist sa ampunan sa loob ng 10 taon. Hindi sila itinuturing na pamilya roon. Wala silang halos makain at wala ring pakialam sa kanila ang mga tagapagsilbi. Napakakonti naman ito. Hindi ako nakatulog sa sobrang gutom ko kagabi. Humingi pa tayo ng marami sa kanila. Sino naman sa atin ang hihingi? Siguradong papagalitan tayo ng tagapagluto. May naisip ako kung sino ang makakuha ng putol siya ang hihingi. O sige. Sige. Ginoo, pwede pa po bang humingi? Anong pinagsasabi mo? Sige na po. Ginoo, pakiusap. Halika nga dito, ginagalit mo ako ha? Bitawan niyo po siya. Ano ha? Marunong ka na lumabang bata? Hindi ko to pala nagpasin. Bukod sa naparusahan na si Oliver dahil sa paghingi ng karagdagang pagkain, pinalayas rin siya roon sa tinutuluyan niya at ipinasama sa isang karpintero bilang katulong nito. Halika, Oliver. Dito ka na magtrabaho. Noah, mula ngayon, ikaw nang bahala sa kanya. Makasama mo siya sa kwarto mo. Ituro mo sa kanya ang trabaho. Masusunod po. Oh, ikaw sino ka namang bata ka at saan ka nang galing? At ano namang silbi mo dito sa amin? Makakasama pa kita sa kwarto at bakit? Hindi ako makakapayag. Naintindihan mo? Di kung gano'n, sasabihin ko kay Ginoong Sourberry. Ah, talaga? Anong kaguluhan to? Ginoong Sourberry! Ginoong Sourberry! Nakita ko pong tinulak na bata to si Noah! Natumba po ako sa kahoy, muntik na po ako matusok ng patalim, Ginoo. Pero Ginoo! Tama na, Oliver. Kapag napalitaan ko pang maulit ang ganitong pangyayari, hindi ka na makaligtas sa akin. Naintindihan mo? Dapat masanay ka sa ganito. 7 taon kang ipinaubaya ng ampunan. Nag-impake na ng mga gamit niya si Oliver at tumakas ng gabing iyon. Ilang linggo siyang nagpagala-gala. Naglakad siya patungo sa siyudad ng London. Malayo na siya sa ampunan. Malayo na rin siya kay Ginoong Sowerberry at kay Noah. Bili na kayo! Masarap na tinapay! Mura lang! 5 piso lang! Bata, umalis ka nga dito! Sige na, kainin mo na yan. Akong bahala sa'yo. Salamat po. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kita nakita dito sa London ah. Opo eh. Ako nga pala si Jack. Artful Dodger ang tawag nila sa akin dito. Ikaw, sino ka? Ako nga pala si Oliver. Oliver Twist. Tumakas ka sa inyo no? Huwag kang mag-alala, Oliver. May kakilala akong taong makakatulong sa'yo nang walang bayad. Tara, sumama ka sa akin. Salamat ulit. Dinala siya ni Jack sa lalaking nagngangalang Fagin. Masyadong liblib ang lugar na tinitirhan nito. May iba pang mga batang kasama roon si Jack sa lugar na yun. Buksan niyo po ako to! At sino naman yung kasama mo?
Siya nga pala si Oliver Twist. Ayos tong batang to, akong bahala sa kanya. Oliver Twist, mukhang gutom ka na bata. Charlie, kuhanan mo nga siya na makakain. Pagpasensya mo na, medyo makalat. Gumagawa kasi kami ng pitaka dito. Ay sige, maupo ka. Ayan na ang pagkain mo. Sa buong buhay ni Oliver, noon lang siya nakakain ng marami at nabusog. Kaya naman, mabilis siyang nakatulog. Bukas na bukas, sasama siya sa inyong lahat. Bukas agad! Mas mabuti na yon para matuto siya ng maaga. Kung hindi, wala siyang magiging pakinabang dito sa atin. Siguraduhin niyo lang na hindi yan papalpak, maliwanag? Kinaumagahan, sumama nga si Oliver kasama ang ilan pang mga bata para magtrabaho. Walang kaide-ideya si Oliver kung anong trabaho ang papasukin niya. Inakala niyang gagawa lang siya ng mga pitaka. Sige na, sumama ka na sa kanila. Kailangan mo magtrabaho para manatili dito. Opo, Ginoo. Magandang araw, Ginoong Brownlow. O, ikaw pala, Ginoong Collins. Panoorin mo to ah. Magnanakaw! Magnanakaw! Gulat na gulat si Oliver nang malamang nagnanakaw pala ang mga alaga ni Ginoong Fagin at hindi naman talaga sila gumagawa ng mga pitaka. Mabilis na tumakbo sina Artful Dodger at Charlie palayo. Inakala naman ng mga tao roon na magnanakaw rin si Oliver at hinabol siya ng mga ito. Di nagtagal, nahuli naman ng pulis at inaresto agad si Oliver. Huli kang bata ka! Dadaling kita sa hukuman ngayon at siguradong makukulong ka! Sumama ka sa akin! Ano? 7 taon? Napakalupit naman yata niyan, Ginoo. Hindi! Dapat maturuan na leksyon ng batang to at maging halimbawa sa iba ang mangyayari sa kanya. Dinala nga si Oliver sa hukuman at iniharap sa mahistrado. Humingi naman ng paunawa si Ginoong Brownlow para sa bata. Pero naging napakahigpit ng mahistrado. Hahatulan na sana si Oliver na makulong ng 7 taon. Nang dumating si Ginoong Collins. Ginoo, wala po akong ninanakaw na kahit ano. Hepe, nahuli mo ba siya sa lugar ng krimen? Opo, sir. Hinahabol po siya ng mga tao nang maaresto ko siya. Pero kagalang-galang na hukom. Huwag naman 7 taon. Wala kayong karapatang makialam sa batas, Ginoo. Hinahatulan ko ang batang ito na... Sandali lang po. Tumigil ka. Ang lakas ng loob mong manghimasok sa mga usapin ng korte. Pakiusap kagalang-galang na hukom. Inosente po ang batang ito. Nakatakas po ang totoong magnanakaw. Saksi po ako sa mga pangyayari. Hepe, nahuli mo ba sa akto ang batang ito na nagnanakaw? Hindi po, sir. Kung ganon, tapos na ang kaso at maaari nang makauwi ang batang ito. Sundan mo sila. Buksan niyo to! May aalok ako sa inyo! Ano yun? Ang batang si Oliver. Gusto kong turuan mo siyang magnakaw. Hindi pa't nahuli na nga siya sa pagnanakaw? Hindi, nakalaya siya. Doon siya nakatira kay Ginoong Brownlow. Mabuti naman. Kawawang bata. Kailangan mo siyang maibalik dito at gawin mo siyang magnanakaw. At bigyan mo ako ng impormasyon tungkol sa kanya. Saan ba siya galing? Sinong mga magulang niya? May dala bang kwintas ang nagbitbit sa kanya nang iwan siya dito? Sabihin mo sa akin lahat kung hindi ako mismo ang magpaparesto sa'yo. Wala naman kaming alam tungkol kay Oliver maliban na lang na hindi talaga siya taga rito. Galing siya sa ampunan, sa Mudford. Hindi pa rin mapalagay si Oliver matapos na mga pinagdaanan niya. At inabot pa siya ng ilang araw bago tuluyang sumigla ulit. Inalagaan siyang mabuti sa tahanan ni Ginoong Brownlow. Magiging ayos din siya, Ginoong Brownlow. Napapaisip ako sa batang ito.
Kapag gumaling na siya, kailangan kong malaman kung saan siya nanggaling. Sino mga magulang niya? Bakit masyado yata kayong interesado sa nakaraan ng batang to? Galing siya sa isang ampunan. Kaibigan ko ang babaeng nasa larawan. Kamukhang-kamukha siya ni Oliver. Hindi kaya siya ang kanyang ina? Yun nga, Doktor. Kaibigan siya ng pamilya namin. Wala na akong nabalitaan sa kanya matapos ang 10 taon. Mabilis nang gumagaling si Oliver. Sinasabihan na ni Fagin si Jack na magmanman sa bahay ni Ginoong Brownlow. Plano niyang dakpin si Oliver oras na lumabas siya ng bahay. Isang araw, inutusan at binigyan ng pera ni Ginoong Brownlow si Oliver para ibalik na ang mga libro sa aklatan. Anak namin si Oliver. Nagkatampuhan lang kaming mag-ama. Uuwi na kami. Tayo na, anak. Bibili na natin ang sapatos na gusto mo. Halika na, umuwi na tayo at kumain ng hapunan. Dinala nga ni Fagin si Oliver sa kanila para planuhin ang gagawin nilang pagnanakaw sa gabing yun kasama si Oliver tulad ng ipinangako niya kay Monks. Pakawalan niyo na siya! Hindi pwede! Kasama siya sa gagawin natin pagnanakaw! Nang gabing yon, nagpunta nga si Fagin kasama si Oliver sa bahay ng isang mayamang taga roon. Pumasok ka sa bintana at buksan mo ang pinto mula sa loob. Kapag hindi mo to ginawa, matinding parusa ang aabutin mo sa akin. Kaya gawin mo na! Sino yan? Sino yun? Takbo! Pagmamayari ni Ginang Rose Mayfile ang bahay na yon. Sa kabila ng lahat, naawa siya nang makita niya si Oliver. Inalagaan niya ito. Isang araw, may bisitang dumating sa bahay niya. Tungkol ito kay Oliver. Magkita tayo sa London Bridge ng alas 12 ng gabi. Oliver, may alam ka ba tungkol dito? Wala po, Ginang. Mukha si Ginang Nancy po yun na taga-roon kay Ginoong Fagin. May kilala po ako makakatulong sa inyo. Sino? Si Ginoong Brownlow po. Napakabait po niya sa akin nung naroon ako sa kanila. Ah! Si Ginoong Brownlow. Kaibigan nga namin siya. Sige, kakausapin ko siya agad. Kinausap nga ni Ginoong Rose si Ginoong Brownlow at pumayag naman itong samahan siya sa London Bridge ng gabing yun. Samantalang naghihintay naman doon si Nancy. Ginoong Brownlow. Ikaw si Nancy, tama ba? Oo. Mayroon ka raw sasabihin sa amin tungkol kay Oliver Twist. Oo. May isang lalaking nagngangalang Ginoong Monks. Gustong-gusto niyang gawing magnanakaw si Oliver. Gusto rin niyang makilala ang mga magulang niya. Nagpunta na siya sa ampunan sa Mudford para magsiyasat. Mayroon siyang hinahanap na isang kwintas. Hindi ko alam kung bakit. Kung ganun, maraming salamat, Ginang Nancy. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Tinawagan ni Ginoong Brownlow ang tagapangalaga ng ampunan at pinapunta niya rin si Ginoong Monks sa kanyang opisina. Ngayon, mayroon nga bang kwintas na ibinigay sa iyo ang nagpaampon kay Oliver noong sanggol pa siya? Opo, Ginoo. Narito po. Si Agnes. Kung ganon, tama ako. Anak nga talaga ni Agnes si Oliver. Pwede na po ba akong umalis? Nasa iyo pa ang kwintas ni Oliver, hindi ba? Ninakaw mo yon, tapos hindi ka man lang nagbibigay ng dagdag na pagkain sa ampunan at pinalayas mo si Oliver dahil lang sa nanghingi siya ng karagdagang sabaw? Ang lakas ng loob mo! Patawarin niyo po ako, Ginoo! Hindi na namin dapat pagkatiwalaan pa ang mga katulad mo! Mula ngayon, hindi na ikaw magiging tagapangalaga na ampunan dahil ipakukulong na kita! Hindi! Dalhin niyo na siya! Ikaw, bakit gusto mong maging magnanakaw si Oliver? Siya ang nakababata kong kapatid. At ang sabi ng aming ama na kapag gumawa ng isa sa amin ng bagay na labag sa batas, ibibigay ang lahat ng mamanahin ng isa sa isang kapatid. Kaya pala gusto mo siyang maging magnanakaw para makuha mo ang lahat ng dapat na mamanahin niya. Nakakahiya ka, Monks!
Dahil sa nagawa mo, ikaw mismo ang lumabag sa batas. Kaya sa kulungan din ang bagsak mo at mapupunta ang kayamanan mo kay Oliver. Dalhin niyo na siya! Ginang Rose, anak si Oliver ng kapatid mong si Agnes. Nako! Oliver! O Oliver, mayaman ka na ngayon. Bibigyan naman kita ng pamilya ngayon. Aampunin na kita at ituturing kong anak kung gusto mo lang naman. Nako! Gusto ko po, Ginoo! Pero may isa pa po akong hihilingin sa inyo. Sige, ano yun, Oliver? Pwede niyo po bang gamitin ang kayamanan ko para tulungan ng mga bata sa ampunan at ang mga bata sa bahay ni Ginoong Fagin? Ibang klase ka talagang bata, Oliver. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makapag-aaral ang mga batang yon at matututong maging mabuti at mapagbigay tulad mo.